Kailangan ba talaga ng closure? Ano masasabi mo sa closure? Closure? Sige, sagutin natin. Okay, sige, makinig ka kaibigan, no? Based in my own experience to. Okay, ito yung natutunan ko sa sinasabi nilang closure na yan. Sabi kasi nila, no, kailangan daw ng closure para tuluyan kang makamove on. Kailangan mong malaman ang eksaktong dahilan kung bakit kayo naghiwalay. At syempre, para maging malinaw na rin sa'yo ang lahat. Cause, di ba, knowing the truth, di ba, behind the story kung bakit kayo naghiwalay. Di ba, yung hindi mo malaman kung ano talaga yung naging dahilan, can be the worst feeling of all. Di ba, talaga maguguluhan ka. Gulong-gulo yung isip mo at palagi kang magtatanong kung ano ba talaga yung nangyari. Pero alam mo ba, isa sa natutunan ko kaibigan. Ang tanong ko lang sa'yo kaibigan, ano? Kapag ba nasagot lahat ng tanong mo sa closure ninyo, makaka-move on ka na ba nun? Niniwala ka ba sa mga isasagot niya o sa mga gusto mong marinig lang dahil nakaplat na yon sa utak mo? Yung mabuti, di ba? Hindi ka na ba masasaktan? Mawawala na ba sa'yo lahat? Memories, di ba? Masasaya mga alala nyo. Eh kung ganun lang din naman pala, kaibigan, di ba? Di sana ginawa na lang gamot yung closure na yan. Ginawa na lang capsule, tableta para ibenta sa mga butika, di ba? Isang take mo lang, hindi wala na lahat. Ngayon kaibigan, ano, based in my own experience, yung sinasabi natin kasing closure na yan, parang excuses na lang yan sa sarili natin. At sasabihin natin sa sarili natin na paulit-ulit, di ba, na mahirap mag-move on. Yung tipong ide-depende mo yung sarili mo doon sa taong nang iwan sa'yo. Yung dumidepende ka sa kapirasong salita na sasabihin niya para masabi mo sa sarili mo na okay ka na. Alam mo kasi kaibigan, when one ends a relationship, that's it. Tapos na, wala na. Wala nang book to the end. Hindi ka na pwedeng humirit pa ng 4 hours final para lang ma-justify sarili mo ending ninyong dalawa. Huwag mong idepende kaibigan yung sarili mo sa taong iniwan ka na. No matter what, how ended kaibigan, ano, kesyo bigla na lang hindi nagparamdam, kesyo may nalaman kang may iba na, may iba nang kinakasama, may iba nang kinakalantari, o meron kayong formal breakup na nakapwesto pa kayong dalawa sa 7-Eleven habang sinisimot yung yellow ng Slurpee, di ba? At alam niyo naman sa sarili mo na talagang wala na kayo. Ano pang closure yung kinakailangan, kaibigan? Yung unrespect, unfaithful, di ba? Iniwan ka niya, pinagpalit ka niya. Sapat na yon na closure, kaibigan. It's already closure. At sinasabi niya roon na hindi ka na niya mahal. Minsan lang kasi talaga, ano, tayong mga tao, meron talaga tayong ideal way, di ba? Kung paano tayo makikipag-break up. Kaya minsan nanghihingi tayo ng closure. Kasi ang gusto natin yung paghihiwalay na sinasabi natin hindi masyadong masakit. Yung tipong medyo masakit na break up lang. Eh kaibigan, wala namang ganun. Breakups never happen the way we want or the way we want them to. Unless may pa-ideology pa kayo sa isa't isa habang kumakanta ng madrigal singers na hindi kita malilimutan. O may pa-impromptu pa kayo habang lumalaklak ng beer. Kaya ang masasabi ko diyan kaibigan sa tanong mo, ang konsepto ng closure ay hindi para sa nang iwan o iniwan. It's between you
and yourself, kaibigan, that you have worked things out. Huwag mong ipaubaya sa konsepto ng closure yung damdamin mo. Sa pag-move on, kaibigan, hindi ka pwedeng tamad. Sa pag-move on, kanya-kanya tayo. Sariling sikap ang pag-move on, kaibigan. Hindi ibang tao, hindi siya. Ikaw lang din talaga mismo. Kasi kaibigan, once you break up with someone you love, ang magiging issue na rito ay hindi na sa kanya. Magiging sa'yo na. Yan na rin, kaibigan, yung part na kung papaano mo talaga tatanggapin sa sarili mo na tapos na ang lahat sa inyo. Natapos na ang lahat ng meron kayo. At hindi na pwedeng ibalik pa. Yung time pa lang na sinasabi mo na hindi na siya nagparamdam, kaibigan, it's already a closure. Cause break up alone, it's already a closure, kaibigan. So, case closed. Uwian na. Tapos na. Walang nanalo. Parehas kayong talo. Sana na-gets mo.